Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Pinagkalaka, dakilang biyayang pangako niya, suminay na. Sinaw na bayan, magsiawit na bayan, pinagpalaka, dakilang biyayang pangako niya, suminay na. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, pasalamatan natin ang Panginoon sa kanyang dahil sa bigay niyang pag-ibig sa ngalan ni Jesucristo na ating tagapagligtas. Ialay natin ang Eukaristiyang ito para sa ating individual intentions, sa mga intentions ng ating individual families, at lalong-lalo na sa ating mga kapanalig na may karamdaman. Hilingin natin ang mga grasya na kailangan natin sa ating paglalakbay upang magiging effective instruments tayo sa pag-ibig ng Panginoon. Hilingin din natin ang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naway magkaroon ng pitagan at pagmamahal para aming magawang sambahin ang ngalan mo, sapagkat sa mga pinatatatag sa iyong pag-ibig, ikaw ay walang pinababayaang masadlak sa ligalig. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na yun, narinig ni Abram na sinabi sa kanya ng Panginoon, Abram, huwag kang matatakot ni mga ngambaman. Kalasag mo ako, kita'y iingatan, at ikaw ay aking gagantimpalaan. Ngunit sinabi ni Abram, Panginoon,
ano pong gantimpala ang ibibigay mo sa akin? Wala akong anak, wala akong tagapagmana, kundi si Eliezer na taga Damasco. Hindi mo ako pinagkalooban ng anak, kaya isa kong alipin ang magmamana ng aking ari-arian. Sinabi ng Panginoon, hindi alipin ang magmamana ng iyong ari-arian, anak mo ang magmamana. At inilabas siya nito at sinabi sa kanya, masdan mo ang mga bituin, mabibilang mo ba yan? Ganyan karami ang magiging anak mo at apo. Nanalig si Abram at dahil dito'y kinalugdan siya ng Panginoon. Sinabi pa ng Panginoon kay Abram, ako ang kumuha sa iyo sa Ur ng Kaldea upang ibigay sa iyo ang lupaing ito. Itinong naman ni Abram, Panginoong aking Diyos, paano ko malalamang ito'y magiging akin? Sinabi sa kanya, dalhan mo ako ng isang baka, isang kambing, at isang tupa, bawat isa'y 3 taon ang gulang. Magdala ka rin ng isang kalapati at isang bato-bato. Tinala nga ni Abram ang lahat ng iyon at biniyak ang bawat isa maliban sa mga ibon. Inihanay niyang magkakatapat ang pinaghating hayop. Bumaba ang mga buwitre upang kanin ito, ngunit itinaboy sila ni Abram. Nang kumikiling na ang araw, nakatulog na mahimbing si Abram at nagkaroon ng isang nakatatakot na pangitain. Pagkalubog ng araw at laganap na ang dilim, biglang may lumitaw na palayok na umuusok at maningas na sulo na dumaan sa pagitan ng pinatay na mga hayop. At ng araw na iyon, nakipagtipa ng Panginoon kay Abram, wika niya, nangangako ako na ibibigay sa lahi mo ang lupaing ito mula sa hangganan ng Ehipto hanggang sa ilog Euphrates. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa isip na may kapal, ang tipan niya kailanman. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Dapat na ang Diyos itong Panginoon ay pasalamatan. Ang kanyang ginawa sa lahat ng bansay dapat ipaalam. Siya ay purihin, suubin ng awit ating papurihan. Ang kahangahangang mga gawa niya'y dapat na isaysay. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na Kanya. Ang Kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod sa puon, dapat na magsaya. Siya ay hanapin at ang Kanyang lakas, ang siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa Kanyang harapan. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham. Gayon din ang lahat na anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoon Diyos ay ang Panginoon, siya ang ating Diyos. Sa kanyang panghatol ay ang nasasaklaw buong sansinukob. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ang tipang pangako'y laging nasa isip niya kailanman. Ang mga pangakong kanyang binitiwan sa lahat ng angkan. Ang tipan ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham at may pangako ring ginawa kay Isaac na lingkod na mahal. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Sa puon ay manatili, siya'y sa atin lalagi, mamumungang malwalhati. Alleluia, alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta. Nagsisilapit sila sa inyo na animoy tupa, ngunit ang totoo'y mababangis na asong gubat. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. Napipitas ba ang ubas sa puno ng dawag o ang igos sa puno ng aroma? Nagbubunga ng mabuti ang bawat mabuting punong kahoy, subalit nagbubunga ng masama ang masamang punong kahoy. Hindi maaaring magbunga ng masama ang mabuting punong kahoy, ni ang mabuti ang masamang punong kahoy. Ang bawat puno na di nagbubunga ng mabuti ay pinuputol at itinatapon sa apoy. Kaya nga, makikilala ninyo sa kanilang mga gawa ang mga bulaang propeta. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapanalig, ang ating celebration ng Eucharistia ay celebration ng ating pananampalataya sa Kanya. At ang ating celebration ng pananampalataya sa Kanya ay celebration ng buhay. At ang celebration ng buhay ay ang ating expression ng ating kaalaman na si God ay pag-ibig. And His love begets love. And love begets life. Then ang life founded on love begets good life. Diba? Simple lamang. Kaya kung tingnan natin sa Ebanghelyo ngayon, napaka-simple talaga ang logic ni Christ. Anong logic yan, Father? The logic of God's goodness. Na kailangan isa puso, kailangan maging guide sa ating buhay araw-araw. Personal man, diyan man sa pamilya, sa community, sa society, sa simbahan mismo. Yes, simple logic ni Christ. Ano kaya yon? Ito lamang yon. Goodness begets goodness. And badness begets badness. Sa analogy ni Jesus sa ating Ebanghelyo, punong kahoy. Ang mabubuting punong kahoy ay namumunga ng mabuting bunga. Walang mabuting punong kahoy na namumunga ng masama. Ang masamang kahoy namumunga ng mabuti. Napakasimpleng analogy sa logic ng ating buhay. Kaya kailangan natin, mga kapanalig, magkaroon ng puso na palaging bukas kay Kristo because the very goodness of God is Jesus Himself. Ni-reveal niya ang goodness of God. Kaya when Jesus remind His disciples and reminds each one of us, love God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. Love God above all things. Ano yan? Bad or good? Very good. Kaya diyan nakasalalay ang ating buhay sa goodness ni God. If you want to know the very meaning of true love, just run and see Jesus, the very revelation of God's goodness. Kaya kung walang Jesus, walang God sa puso mo, pwede ka pa rin magmahal. Pero hindi totoong pagmamahal yan. Yung bagang sinasabing, I love you in the morning, and then in the evening, I hate you. Pero the love of God, I love you in the morning, I love you at the noontime, I love you in the evening, I love you buong gabi hanggang umaga, paggising ko, pagbukas ng aking mga mata, ikaw ang nakikita
at wala akong ibang sasabihin, kundi mahal kita. That's God's goodness. Napakaganda yan. Kaya kailangan natin ang pananampalataya, kailangan natin ang pagkakilala, no, sa presence ni God, the goodness of God sa ating araw-araw na pamumuhay. Kung ano yung mga projects natin, diyan sa ating buhay spiritual, gabay ang goodness ni God. Diyan sa ating buhay service sa simbahan, pari, madre, mga laiko, mga alagad ng simbahan, yan, diyan nakasalalay lahat ang gusto nating gawin o ipakita sa ating buhay, sa ating sanlibutan, sa ating buhay politika o political life natin. Kailangan din nakasalalay kasi kung hindi, watak-watak, bagsak ang lahat. And we know very well, my brothers and sisters, na sa ating mundo kung wala ang goodness of God, wala ang love ni God, wala si God mismo sa puso ng tao, ano ang mangyayari? Gera doon, gera dito. Mahuhulog ang mga bomba at daming mamamatay. Pero if we have the goodness of God, kahit ano mangyari sa ating buhay, even if other people will hate us, they don't love us, you continue to love. You continue to have pananalig sa Diyos. Yes. Kaya, kahit papatayin ka na, in the name of love, tanggapin mo yan. So long as you have the love of God, you will never ever be afraid of facing the reality of life, kahit kamatayan pa yan. At ikaw, with the love of God in your heart, you can save life. Kaya kailangan natin ng pananampalataya upang magiging stronger, mapatibay ang ating paglalakbay dyan sa pagkakilala natin sa goodness of God. Just like Abraham sa ating first reading, si Abraham, tinawag ni God. And that is the very voice of goodness. Sumunod si Abraham. Dahil si Abraham is a just man. He's a good man, obedient to God. Kaso lang may pagtatampo. Nagtampo siya. When God told him, Abraham, okay, gantimpalaan kita. Huwag kang matakot. Siguro ang sagot ni Abraham, well, nananalig ako sa iyo, Panginoon. Yes, hindi ako natatakot. Pero, nagtatampo ako. Paano mo ako gantimpalaan? How can you say that? Gantimpalaan kita, Abraham. Hindi mo nga ako binigyan ng anak. Paano yun? Anong gantimpala ibigay mo sa akin, Panginoon? Wala nga akong anak. That's the very desire of my heart. Pero hindi mo binigay sa akin. Oh, huwag kang mag-alala, Abraham. Just see the stars in the sky. Can you count them? Sige, bilangin mo ang mga stars. Ganyan karami ang iyong mga descendants. Just have faith. Just remain in the logic of God's goodness. Amen. Nagdulot sa atin ng panibagong buhay ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Sa pamamagitan ng ating mga panalangin, tayong mga makabagong propeta naway makapagdulot ng mabubuting bunga sa simbahan at sanlibutan. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway umakay sa mga Kristiyanong mananampalataya sa daan na naghahatid sa pinakmahalagang pag-ibig, katarungan at katotohanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga dukha naway huwag mapagsamantalahan o mailigaw ng mga huwad at mapanghangad na pinuno. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
ang galit ng mga taong na biktima ng kawalan ng katarungan, sana'y maghilom at matuto silang muli na magtiwala at makipagkaibigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at naghihingalo, naway tumanggap ng lakas mula kay Jesus na dumating upang tulungan ang may karamdaman at mahihina. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao naway ganap na tumanggap ng gantimpala sa kanilang mga pagsusumikap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang mamayani ang kapayapaan sa gitnang silangan sa Ukraine at sa buong mundo at ipag-adya nawa ang sangkatauhan sa karahasan, kasakiman at pang-aabuso ng kapangyarihan na nagdudulot ng paghihirap at kamatayan sa marami. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming nasa langit, Ikaw ang aming sandigan sa mga oras ng pangangailangan. Buksan mo ang aming mga puso sa iyong biyaya at akayin kami sa iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Panginoon, aming alay, ito ang alak at tinapay. Iyong kamay, alay namin, aming buhay, bawat dalag at lumbay, bawat pangarap naming taglay sa palad mo ilalagay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain ng papuri sa iyong kabutihan sa amin. Sa dulot nawa nitong kadalisayan, kami naway makapag-alay ng iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likhain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinirangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at sa ngalan ng Panginoon, Hosana
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inuin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Leon na aming Papa, ni Elias na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo ring mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuluyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pangdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sabay-sabay natin dasalin ang Ama namin ng ating Panginoong Heso Kristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa
sa araw-araw at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiling namin kami iatya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Ipagkaloob mo ninyo sa amin ang kapayapaan. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos.
Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa katawan at dugo ng iyong anak ay sumasamo sa iyong habag upang ang aming taimtim na ginanap ay maging pagtanggap namin sa tiyak mong pagdiligtas sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa may sakit. Panginoong Hesus, ang aming dakilang manggagamot, itinataas po namin sa iyo ngayon ang lahat ng mga may karamdaman. Bigyan mo po sila, Panginoon, ng lakas upang lumaban at hindi mawalan ng pag-asa. Buong puso po kaming nananalig na sila ay pagkakalooban mo ng kagalingan, hindi lamang po pisikal, kundi higit sa lahat, espiritual. Amen. Patalastas, amin kayong inaanyayahan na maging isang Veritas Eucharistic Advocate para sa Christ-Centered Liturgical Celebration. Sa pagdiriwang na ito, sama-sama tayong magpuri at magpasalamat sa Diyos. Maaari po kayong dumalo sa ating Healing Mass dito sa Veritas Chapel, 162 West Avenue, Corner EDSA. Para po sa inyong mga pamisang pasasalamat, kaarawan, kagalingan, special intention, kaluluwa at mass sponsor or love offering, tumawag lamang po sa Religious Department 8925-7931, Local 129-131-137 o mag-text sa 0917-631-4589 at hanapin lamang si Miss Rene Jose o si Miss Alinahe. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. sa tulong at intersesyon ni Mama Mary San Jose. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang pagdiriwang, humayo kayo sa kapayapaan at pagmamahal ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magsinawit kayo sa Panginoon. Hallelujah.
magsiawit sa Panginoon. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.